Magandang hapon po muli sa inyo mga kababayan. Welcome po muli sa aking vlog, ang Renante Vlog 2.0. Binabati ko po kayong lahat. Sana po suportahan nyo din po yung aking channel. Kung nagugustuhan nyo po ang aking mga videos, ang aking content, paki-like po, comment, share, and subscribe na rin po. At paki-click po yung bell button para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang i-upload na videos. So, gusto ko lang po muli mga kaibigan, mga kababayan, magbigay ng komento sa kasalukuyang liderato ng ating Senado, mga kababayan. Kasi base po sa ating kasaysayan ay ngayon lang po nangyari ang ganitong sitwasyon sa history ng ating Senado, mga kababayan, na kung saan ay sa pamumuno ni SP Alan Cayetano, na kung saan ay kakaupo ka pala o kaka-appoint pa lang sa kanya bilang Senate President ay kapalpakan na kaagad ang bumungad sa kanyang pamumuno. Dito pa lang, mga kababayan, mapapansin na natin na nandoon na kaagad yung negative effect nito sa ating bansa, sa ating buong bansa, kasi hindi po simpleng pangyayari ito, mga kababayan. Ito po ay nabalita sa ibang bansa at nakakasigurado po ako na ito po ay nagbibigay ng negative effect sa ating bansa, sa mga prospect na investor sana dito sa ating bansa, na possible na meron sanang interest na mag-invest dito sa ating bansa. Pero dahil sa kumalat ang balitang ito, mga kababayan, sa pamagitan ng SOCMED sa ibang bansa, ay nagkakaroon po ito ng negative effect, mga kababayan. So, imagine, duruin mo dyan sa Senate, merong ganyang kwento. Tapos, ito pa yung masama, mga kaibigan. Ito ay drama lang, stage drama, gawa-gawa nila. Para lang magawa nila yung gusto nila na maitakas si Bato, makaiwas sa accountability na mga ginawa nilang pagkakasala dati. So, dito, mga kababayan, maiisip natin, hindi ang kapakanan talaga ng taong bayan ang laman ng kanilang puso at isip itong mga pinunong na ito, kagaya nila ni Cayetano at ang 13 na senators na yan na bumuto para palitan ang liderato. Oo, maaaring tama sa inyo na hindi ma-impeach si Sara, kaya nagpalit kayo ng liderato ng Senado para hadlangan ang impeachment ni BP Sara, hindi maituloy, kagaya ng ginawa nyo last year sa pamumuno ni Escudero. Mga kababayan, isipin nating mabuti. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit nila pilit at pilit hinaharang ang impeachment ni BP Sara? Kung talagang wala silang itinatago, malinis ang pangalan nila, malinis ang record nila, bakit hindi nila hayaang gumulong ang hustisya? Naayon po sa ating konstitusyon ang impeachment trial kapag mayroong mataas na pinuno ng ating bayan ay gumagawa ng mga impeachable offense, kagaya ng presidente, ng vice president. At alam na maging ang justices, mga kababayan, ang Senado, so kasama po sila sa mga impeachable official. So alam naman po natin, mga kabayan, na sa history ay na-impeach po si Renato Corona. At ang grounds of impeachment po na naka-impeach sa kanya ay culpable violation at betrayal of public trust, dahil ito sa hindi niya tamang pagdideklara ng SALN. Magkaiba po yung nakadeklara sa kanyang SALN at sa kanyang mga asset, sa kanyang yaman, which is ito din po, mga kababayan, ang lumabas doon sa proceeding sa Committee on Justice doon sa Kongreso, na hindi nagtutugma ang bank transaction ng BP Sara sa joint account nilang dalawang mag-asawa at sa kanyang SALN. Di ba, mga kababayan? So, ang tanong dito, kung ang bawat isa ay nais na malaman ang katotohanan, lalo na yung mga senador na yan, mga kakampi nila, bakit mo pipigilan ang procedure o ang proceeding ng impeachment trial, mga kababayan?
So, dito natin makikita mga kababayan ang mindset ng mga taong ito, ang mga 13 senators na bumuto para mapalitan ang liderato. Walang iba kundi harangin ang impeachment trial. Pigilan nila mga kababayan kasi nga, pag nag-proceed na ito mga kababayan, sigurado na mapipilitan silang pabuksan ang mga bank accounts ng mga Duterte. Yan po ang totoo dyan mga kababayan. At kapag ito ay nabuksan na ang mga bank accounts nila, nakatitiyak ako mga kababayan, bumuto man sila ng acquittal kay VP Sara, pero hindi na nila mababago ang katotohanan na mailalabas ang tunay na baho ng mga Duterte na nandyan nagpapatunay dyan sa mga bank accounts nila. Yan, joint account ng kanyang tatay at saka bank accounts, joint account ng kanyang asawa. Yan po mga kaibigan ang number 1 na rason kung bakit pilit at pilit nilang hinaharang ang impeachment trial kahit nung last year pa, dahil natatakot sila na mabuksan ang kanilang bank accounts. Natatakot sila ng taong bayan na ang mga Duterte, ang kanilang kasinungalingan ay matatapos na ang projection nila sa kanilang sarili, sila ay simpleng tao, sila ay mahihirap, kumakain ng tuyo, ng gulay, kumakain sa karinderya, natutulog ng nakakulambo. Ito ay projection nila sa kanilang sarili na sila ay mahirap. Pero ang records ang magsasalita na sila ay sinungaling, na sila ay bilyonaryo mga kababayan, na tayo ay binudol lamang nila. At ito yung rason, number 1 na rason kung bakit ayaw nilang ituloy ang impeachment trial. Dahil mabubuksan at mabubuksan ang bank accounts na yan. Yan po mga kababayan. Kaya itong 13 senators na ito, masasabi ko dyan sa inyo sa Senado, wala kayong sariling paninindigan para sa bayan. Meron kayong sariling paninindigan sa sarili nyo lang na interes. Di ba? Bakit? Kung ba involving kayo sa korupsyon? Dahil ba kapag hindi na-impeach si VP Sara at siya ang maupong presidente sa 2028, absuelto na kayo sa inyong mga kaso? So dito natin mga kababayan mag-isip-isip tayo. Mga kababayan, ginagawa ko ang vlog ko na ito, ang komento na ito dahil ito yung alam ko, ito yung way na makakatulong ako sa ating bayan. Dahil marami po sa ating mga kababayan ang nabubulagan. Marami pa rin ang naniniwala sa mga narrative ng mga Duterte. Kasi nandyan sila sa Facebook, laganap sila, nagkalat yung kanilang trolls, kinumpirma na yan mismo ng MITA at saka ng NBI na 100K ang kanilang trolls dyan sa Facebook. Ang karamihan pa naman sa ating mga kababayan, pagka nag-browse, karamihan sa Facebook, scroll lang ng scroll. Di ba? Tapos pag napanood, naniwala ka agad, hindi man lang ni-research kung totoo ba yung kanilang napanood. Hindi man lang naghanap ng data. Kagaya nga ng sinasabi dati ng Pangulong Duterte, adik bangag ang ating mahal na Pangulong PBBM. Ang tanong, that time ba na sinasabi niya, nagpakita ba siya ng record, medical record na nag-positive si BBM sa droga? Di ba wala? Wala, di ba? Hinihirit nyo mag-hair follicle test ang ating mahal na Pangulo. Bakit? Sa amin na mga normal na tao, ang procedure lang ay pagkuha ng dugo at ihi, malalaman na kung positive, kung gumagamit ka ng droga mga kaibigan. At yan po ay ginawa ng ating mahal na Pangulo 2 beses po bago mag-eleksyon. November 2022, ay 2021, tapos pagdating naman ng bago mag-eleksyon, I think May or April. So, nagpa-drug test po ulit siya. 2022 na yon mga kababayan. Samantalang siya, hinihiritan siya dati ng drug test. Ano sabi ni Roque, kanyang tagapagsalita, hindi na kailangan dahil presidente na siya. Di ba? Siya pa yung may ganang magsalita ng adik bangag ang ating mahal na Pangulo. Samantalang siya mismo inamin niya na gumagamit siya ng marijuana, na overdose ang pagtitake niya ng fentanyl. High siya. Sabi, tinanong siya ng doktor, bakit ganun yung pagtitake niya? Overdose. Sabi niya, masarap sa pakiramdam. Feeling niya, nasa cloud 9 siya. So dito, pinapatunayan niya na siya talaga yung adik. Kaya lumalabas, tama pala yung sinasabi dati ni Percy Lapid na
Kung ano yung sinasabi ng mga Duterte mula sa tatay hanggang sa anak, baliktarin mo lang yun. For example, I hate drugs. Ang totoo nun, I love drugs. Yan po mga kababayan, at yan din po yung reason kung bakit palpak niya yung war on drugs niya. Yan, kaya bumaliktad po ako ng suporta sa kanya. Dati ko po siyang binoto, sinuportahan. Pero dahil sa mga palpak niyang ginagawa sa kanyang pamumuno, lalo na yung pambubudol niya sa atin, lalo na yung pagmumura niya sa ating Panginoon. Minak niya ang ating Panginoon. Doon ako lalong nadismaya mga kababayan. Sa totoo lang para sa akin na kulang pa yung parusa niya na nakakulong ngayon sa dahig. Dahil hindi basta-basta yung ginawa niyang kasalanan. Diba? Hindi lang sa pumatay ng maraming sibilyan, kundi ang para sa akin yung napakasakit doon, number 1 yung minak niya ang ating Panginoon. Sino ka ba para imak mo yung naglikha sa'yo? Diba? Mga kababayan, magising na tayo. Kayong mga didiis dyan. Kahit sino sa atin na nilalang sa mundong ito, walang karapatan na imak ang ating Panginoon. Kaya ako para sa akin, kulang pa yung parusa niya dyan sa dahig. Dahil minak niya ang ating Panginoon. Yan, mga kababayan. Nanggigigil ako. Kasi marami pa rin sa ating mga kababayan na nagbubulag-bulagan dyan. Minak na ng taong ito ang ating mahal na Panginoon. Sinusuportahan niya pa rin. Anong klase bang mindset kayo niyan? Mga kababayan, dinidipinsan nyo pa rin? Di ba? Ako supporters niya ako dati. Pero yung nakita ko yung mga maling ginagawa niya, maling mga lumalabas dyan sa bibig niya, tanggap ko dati yung nagmumura siya dahil tao lang naman pero yung imak mo yung Panginoon, sobra-sobra na yun mga kaibigan, mga kababayan. Paul na yun. Napakasakit sa aking puso as a Christian, na imak mo yung ating Panginoon. Doon talaga mga kababayan, sobrang nadismaya ako sa ginawa ng ating Pangulo, dating Pangulong Duterte. Kaya para sa akin, kulang pa ang parusa niya na siya ay nasa dahig. Kulang pa. Pero God knows, ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang parusa na dapat na ipataw sa Kanya. Sana lang, dalangin ko sa Panginoon, magkaroon siya ng repentance. Bago siya bawian ng buhay, magbalik loob siya sa Panginoon. Humingi siya ng tawad kung kanino talaga siya nagkasala. Kung alam naman natin na sa taong bayan siya maraming kasalanan, mag-public apologize siya. Di ba mga kababayan? And then humingi siya ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ginawa niyang pagkakasala. Kasi lahat naman tayo nagkakasala. Mapapatawad tayo ng Panginoon kahit gaano kalaki yung ating pagkakasala. Kaya nananawagan ako sa dating mahal na Pangulo, bago ka pa bawian ng buhay, mag-repent ka na. Former Mr. President Duterte, humingi ka na ng tawad sa ating mahal na Pangulo bago pa mahuli ang lahat. At kayo, kung talagang totoo kayong nagmamahal sa dating Pangulo, kayong mga supporters, DA supporters, yan din ang ipanawagan nyo sa kanya. Mag-repent siya. Pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan, mag-public apology siya. Manalangin siya sa Panginoon, hilingin niya yung pagpapatawad mula sa Panginoon. Sasabihin ng iba dyan, nag-judge ako. No. Ang nagsasabi ng katotohanan ay hindi judgment. Hindi judgmental ang nagsasabi ng katotohanan. That is a revealing the truth. Yan ang totoo dyan. Kung nagsasabi ka ng katotohanan, minumulat mo ang mga isipan na nasa maling paniniwala, na namali, naligaw ng paniniwala dahil sa mga kasinungalingan na pinapakalat nila, na number 1 dyan si dating Pangulong Duterte. Yan lang po mga kababayan. Gusto ko lang po talagang maituwid ang karamihan na maling paniniwala ng ating mga kababayan dahil na-fake news sila ng dating Pangulo. Yan ang number 1 na nagpapakalat ng fake news dito sa ating bansa, na which is marami ang naniniwala. Mga kababayan, magising na tayo. Kasi kaya pinaparusahan ng ating bansa, marami tayong kasalanan. Isa na dyan yung pagsuporta sa tao na minak na yung ating Panginoon. Sinusuportahan nyo pa din. Ayaw nyo pa rin magising. Magising na kayo. Magising na tayong lahat. Yun lamang po at magandang hapon. God bless you po sa ating lahat.